Demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Ito ang nakakagulat. Hinamon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang senador na si Amy Marcos upang maghain ng impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kung talagang naniniwala siyang mali ang ginawa ng gobyerno nito sa paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit din ni Attorney Panelo na tila ginagamit lamang umano ni Amy Marcos na pagkakataon ang isinasagawang pagdinig ng Senado patungkol sa issue ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte upang makuha ang simpatya ng maraming Pilipino. Dagdag pa nito ay tila namamangka nga umano sa dalawang ilog itong si Senador Amy Marcos dahil ang tanging layunin lamang nito ay makakuha ng boto mula sa milyong-milyong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Attorney Panelo ay huwag na umano gawing political issue ang mga aksyong panggobyerno kung dapat ay magtulungan upang ipatupad ang tamang proseso dahil kung talagang seryoso umano itong si Senadora Amy Marcos ay dapat lamang na kumilos siya ng may katapatan at hindi lamang sa pansariling interes. Ayon pa nga sa komento ng maraming netizen, tama si Attorney Panelo kung talagang totoo ka, Senator Amy, mag-file ka ng impeachment complaint against your brother. Tama kung talagang hindi ka plastic, Amy, dapat gumawa ka ng tamang hakbang na nararapat at naaayos sa batas. Hindi yung pasikat ka lang. Do what you think is right for your country and people. Yan ang tunay na sincere na public servant. Sabi nga, kung totoong para sa kapakanan ng taong bayan ang pakay mo, gawin mo kung ano ang tama kahit pa ikabagsak ng kapatid mo. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at wawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. Nagbago rin talaga. Now that you finished or that you have it in report, ano po yung nakita yung legislation or are you planning a resolution for the Senate to be considered? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami. Alam mo, ganda nung halimbawa niya na yun, yung kung yun nga mga kababayan natin. Kasi sinasabi nila ngayon, ito pala ang konteksto niyan. Kasi sinasabi nila ngayon, wala tayong magagawa. Lalo na yung matapang na sekretary. Wala tayong magagawa na dyan. Wala na sa ano natin yan. Wala na sa jurisdiction natin yan. Hindi na natin. Laging high blood na sekretary. Alam mo, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senator Amy. Yung ibang mga kababayan natin na Pilipino, mga OFW, kahit nga ho sila ay convicted na. Convicted na po ito, gumagawa tayo ng effort to bring them home. Kasi kapwa natin Pilipino yun. That's who we are. That's our culture. Diba? Hindi ho tayo yung nagpapabaya sa ating kababayan. Ginagawa natin yan. And I know. Why? Because, diba, si Mocha naman, nagsilbi dyan sa OWA. Hindi ho nila pinipili kung sino yung bibigyan nila ng tulong. Hindi ho.
whether ikaw ay humingi ka ng tulong at kailangan mong ng legal support para maiuwi ka, lahat binibigay ng gobyerno na ito. Lalo nung panahon ni Pangulong Duterte, ewan ko lang ngayon I'm not sure. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, ginagawa yan. Even if meron kang hindi magandang nagawa o di kaya convicted ka sa bansa na yon, 'di ba? Ginagawa ho yan. Inuuwi natin. Eto pa. Si Pangulong Duterte pa, dating presidente, tinuturing na bayani ng karamihan, hindi convicted, accused lang, at higit sa lahat, kung sabihin man ng Supreme Court na illegal yung ginawa na pagpapalipad ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands, sasagot lang natin, hindi, wala tayong magagawa dyan. Wala na sa natin, sa jurisdiction natin yan. Yan yung mga palusot ng mga ulul di ba? Wala tayong magawa dyan. Ano na lang yun? Diba ganyan sila yun nga ang mga Pilipino convicted, inuwi natin dito Yun pa kaya, ang ganda ng punto ni Senator Raimi dyan. May pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Yun ang tanong. With all of this press con ito, isa lang ang tanong ko dyan. Ano tong investigasyon? Imbestiga lang? Ganun na lang huyong? Hindi, ito lamang po ito, isang katanungan lamang po ito sa ating butihing Senator Aimee. Kasi lahat po ng investigasyon nyo, bullshit po yun, sir. Ay ma'am, kung hindi matutuloy sa pagdemanda ninyo. Hindi ko sinasabing wala kayong plano, Hindi yun ang sinasabi ko. Sabi mo kasi, meron ka pang second, ewan ko kung totoo yan, yung hearing mo. Pero gayon pa man, lahat po yan, talk shit, ika nga. Diba? Talk shit po lahat yan kung after the hearing, wala na. Ang kailangan namin, one, may ma-convict dito. Kasi pinatunayan ninyo. Tandaan ninyo, 3 bagay ho yung pinatunayan ninyo. And number 1 doon, that it was an illegal extradition na nangyari. So therefore, if there is an illegal extradition, dapat po ay may managot. So paano ho magkakaroon ng mananagot kung walang idedemanda? Kasi dapat may ganyan yan sa dulo di ba? Kasi ginawa naman ninyo yan nung panahon na I think it was the Farmally investigation. Ginawa nyo, okay yun, go. Ikasuhan ninyo yung dapat kasuhan. Madam, this time kaya, baka naman puro daldal lang yan, wala kayong kakasuhan. Maniniwala kami sa inyo pag kinasuhan nyo. Actually, ang sabi pa nga ni Panelo, na pinapanood ko si Panelo, si Panelo rin talaga, iba level Iba level ng pagbanat Ibig sabihin po, sinasabi niyong illegal, therefore, party dyan yung inyong kapatid. Kasi, siya po yung commander-in-chief ng PNP. And we all know the role of PNP, especially General Torre, sa pag-abduct ni Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Therefore, madam, if that is your conclusion, dapat managot ang kapatid ninyo. At kung gusto nyong panagutin ng kapatid ninyo that the only way is through impeachment, dapat kasuhan ninyo yung mga nasa baba, yung katulad nila Torre, tulad ng Secretary, Remulla, yung dalawa. Dapat kasuhan nyo yan. Kahit si Anyo. Kasi according to you, to your conclusion, parte si Anyo dyan. So therefore, kasuhan ninyo. Kung hindi nyo kakasuhan, wala, moro-moro lang po yan. Isa pong campaign strategy mo lang. Di ba? Gago! Hindi po, yun ang katotohanan. Campaign strategy mo yan? I don't know. Pero sunog ka na sa mga Duterte supporter, or you are sincere. If you are sincere, file a case, impeach your brother. Yun lang yun. Di ba? Findings on a managing basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo mention ng Pangulo? Pabongbong Marcos. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At
Tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din. Oo, wala, matagal na yun. Oo. So, sa inyong minasama ng Pangulo ng pagtanggaan ng hearing sa ng Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan. Pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumalapit itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Ayan o, madaming humaharang. Ayan o ang siste. Okay? Kasi yung mga kababayan, siguro marami na ho sa atin ang nakarinig ng kwento na nung palang panahon ni E.S. Rodriguez, meron ng iba pong tila namumuno o tila pinakikinggan or di umanong nagkokontrol ng sitwasyon sa loob ng palasyo. Diba? Nadidinig na po natin yan sa mga iba't ibang vlogs. Dito, narinig na po natin mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Maraming humaharang. Hindi natin alam kung yan si E.S. Bersamin o baka naman yung asawa. Di ba po? Yan o ang tanong ho dyan eh. Di ba? Sino po kaya yung humaharang na yon? Yun ang tanong. Okay? Kasi mga kababayan, ako kung ako si Marcos, makikinig ako sa kapatid ko. Especially ate mo to. Bakit? Hindi more than anything else. Kapatid mo yan eh. Hindi ka gusto mapahamak niyan. Kapatid mo yan. Ang concern niyan yung pamilya niyo, yung pangalan ninyo. Whether it is in bad faith or bad intention or motives, kapatid mo yan. Siyempre gusto niya salbahin yung pangalan ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan noon eh. Ang gusto lang namin parang maayos kasi siyempre na yurakan yung kanilang pangalan, di ba? Alam naman natin pag sinabi mong Marcos noon, magnanakaw. Ngayon, Marcos, hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun. Hindi. Bahala na kayo isulat nyo na lang dyan sa baba, di ba? Kasi dati yun eh. Totoo naman, dati po. Pag sinabi mong Marcos noon, issue ng korupsyon ang pumapasok. Marcos, korupsyon. O di kaya Marcos, diktador. Di ba? Yan ang laging Kaya nga gusto linisin ni ate yan eh. Di ba? O ngayon, instead na Marcos, diktador, Marcos, hindi kaya. Ba yun? O, di ba? So mga kababayan, ang tanong, bakit kaya hindi pinapayagan si ate na makalapit? Meron kasing kwento ako nadinig. Kwento lang naman ho ito. Hindi ko sinasabing totoo ha. Kwento lang ho ito. Okay? Kwento lamang po ito sa gilid-gilid nung bumili ako ng suka. Ang suka, yan na naman. Bumili ako ng suka dyan sa kanto. Meron ako nadinig na kwentuhan. Sabi doon, kasi alam mo ba? Ano yan ba? Dati kasi, yan eh. Yung asawa kasi dati, lang yan eh. Itsapuera sa pamilya yan eh. Kasi hindi naman yan yung Romualdez na mga mayayaman eh. Itsapuera lang yan sa eh. Sabi nila, kwento nila. Hindi ko naman alam kung totoo, di ba? Again, hindi ko sinasabing totoo to. Kaya nung nanalo si Marcos, parang ang dating, eto, nagbida-bida na yung asawa. Sabi niya, ganun, initsipuera niyo ako ngayon. Ngayon, kayo ang iitsipuera ko. Presidente ng asawa ko. Ang kontrolado ko yan. Hawak ko sa liig yan. Pag sinabi ko, parang yan. May lahing takusa yan. Yun ang sabi. Yun ang kwento. Hindi ko sinasabing totoo yun. Okay? Kwento-kwento lang ho yun sa kanto. Diyan, bumili ako ng suka. Okay? Ang tanong ngayon, si asawa kaya yun? At ang inichipwera ngayon ay si Amy Marcos. Naku. Si ate.
Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Is it true? Is it not true? Hindi, kwento lang naman. Ito kasi si Amy, ang daming sinasabi, nabubulat-lat tuloy yung dynamics sa palasyo. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao. Ganun. So, ang sabi niya, kaya kayo set up ng hearing kasi nga lumanan yung division niya sa Yes. Kaya doon sa result ng kasi mas lumalim pa instead na ma-address. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mga Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Yun lang. Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Yung sinasabi yung parang nagalit yata sa inyo, is it President? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're resistant? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Ang dain nila, 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi, alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, sa Cavite, ano yung nabanggit? Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di, So, bang aasin ko na sa Tacloban? nabanggit pa mo? Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, yung pagbanggit ng Pangulo sa inyo last campaign sa Bino Marina, you take it as mukhang masama loob sa inyo? Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer bang PDP laban na para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin, kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi. Just in case open kayo, ma'am, sakali i-adapt kayo. Anyway, yun po yung pinakapunto ni Senator Amy. Mahaba po yan, pero yan na nga po yung pinakapunto nung kanyang patuloy ng press con niya. Sinabi niya yung unang dahilan ng kanyang findings, second itong mga plano niya, pero wala ho siyang nabanggit na parang ididemanda niya, parang may susunod pang hearing, parang ganun. Kaya nga again, patuloy natin sinasabi, everything that is nangyari sa hearing na to will be useless kung hindi niya ididemanda yung mga natagpuan niyang lumabag sa batas, hindi sumunod sa due process, dapat idemanda niya. Okay, yun po ang importante. Pangalawa po, damay po yung kanyang damay po yung kanyang kapatid. Dapat to idemanda niya, hindi demanda, impeach niya. Mag-file siya ng impeachment. Although, sabi ng iba, useless lang naman din, di naman gagalaw yan sa kamara. It doesn't matter. Importante ho ay makita ho ng international community that itong mismong kapatid ay nanindigan. Diba? Nanindigan na para i-impeach ang kanyang kapatid. Ibig sabihin, there is a problem. Kasi mga kababayan, kung lagi nating sasabihin, wala namang mangyayari. Boboto tayo, puro tayo ganun. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Diba? Hindi pa pwede yun.
Kasi ang prinsipyo, whether may mangyari o walang mangyari, may prinsipyo ka. Hindi yan nabebenta, hindi yan na dapat tinatanggal sa'yo. May prinsipyo ka, dapat panindigan mo yan. At yung prinsipyo na yan, hanggang sa kaduluduluhan, dapat panindigan mo. Whether may mangyari o wala mangyari, yung prinsipyo mo nasa iyo. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Unless na itong prinsipyo na ito ay wala na at ginagamit na lamang po ito para sa kanyang kampanya. But again, I don't think it's going to be effective kasi sunog na po siya sa Duterte supporter na I think on this area, she is trying to gain. Sunog na po siya dyan. Hindi na po siya iboboto. At sana naman, ako naman, hoping that PDP will not include this person. Masisira ho yung pinaglalabang prinsipyo ng Duterte slate pag isinama nyo ho ito. This is a big mistake kung sakasakaling isama nyo to. Unless meron kayong pinag-usapan na sa tingin ninyong ikakabuti ng administrasyon, ng grupo ng mga Duterte. Pero as far as I can see, parang wala ako kung nakikita. Hindi naman po ako makikialam, hindi naman po ako parte ng PDP. Pero desisyon yan ng inyong pinuno, di ba? Pero sa akin po, sana hindi. Dahil maraming mag-hesitate to campaign because of that. And definitely ako, I won't campaign for Senator Amy. I will only campaign for the 10. Yun lamang po. Sana lang po ay ganoon. Mga kababayan, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita huli tayo. At gusto ko lamang po batiin ng happy birthday ang ating Pangulong Duterte. At alam nyo, nalulungkot ako. Kasi alam nyo, every birthday ko, gumagawa ng video si Pangulong Duterte at binabati po tayo. Kaya gamitin ko itong pagkakataon nito na ako naman po ang babati kay Pangulong Duterte. Hindi man niya hinihingi, pero ngayon pa man ako ang babati. Alam niyo, Pangulong Duterte, sabi nga ho nila, sa 6 na taon ninyong pagserbisyo sa bayan bilang presidente, binigay niyo buhay niyo. Hanggang sa kaduluduluhan, na maaari na sana kayo magpahinga, hindi na, sa tingin ko natin na bakit ba siya nandyan? Dahil sa vocal siya na banatan po si Marcos. Kaya nandyan ho siya sa Netherlands. Pwede naman po na kayo magpahinga, hindi na kayo magsalita. Di ba? Pero hindi nyo matiis Hindi nyo matiis yung kalokohan ng gobyerno ni Marcos So sa madaling salita po, inaalay nyo pa rin po yung buhay nyo sa kaduluduluhan. Basta ang lagi nyo lamang pong tatandaan, Mr. President, meron pong Diyos na nakakakita ng lahat. Maaring hindi ngayon ang hustisya makuha natin sa lupa, pero darating po ang panahon na makukuha natin ng hustisya sa kabilang buhay.